Tuwa ka sa sarili mo. Talon-talon ka pa dyan. May kasalanan na naman tong sisol na to. Kukurutin kita. Ayan mga halaman sinira na naman niya, inuulog niya At yung halaman na nanggaling sa paso na yon, nilagay ko na lang dito. Ayan sa bagong paso. Na, ikaw talaga. Ikaw talagang bata. Halika dito. Halika, Sol. Halika dito. Ikaw bata ka. Ha? Ayan. Nagalit tuloy sa'yo si Lolo. Ang ligalig, Pakaligalig. Pinapakain ko yung dalawa. Pero dito dumiretso si Sol. At kumukuha na naman ng mga halaman dito. Ayan yan talaga yung kinakain niya. Naku, tinapakan pa yung snake plant ko. Naku, pinagtatapakan pa yung mga... Kumakain pa rin siya nito. Masigla naman siya. Kaya nagtataka ako, ba't kumakain pa rin siya noon? Iniwan niya yung SDN niya. Dumiretso siya dito. At dumiretso siya kagad doon sa mga halaman na yun, yung Anastasia plant nga. Itong si Logan, wala namang kaproblema. Diretso lang siya kain ng SDN niya. Ito na namang si Sol. Malambot pa rin ang poops. Nakita ko kanina. Wala namang blood. Siguro, definitely kailangan ko ng bigyan na to ng antibiotics. Kaso yun nga, ayoko naman maging dependent sa antibiotics yung mga aso ko. Last time, di ba? Siguro mga 2 months ago, in-antibiotics ko na to Yun nga mga Canicorso, kagaya nga ng mga pinipresent ko ngayon ng mga iba't ibang mga breeds and kanilang mga, ayun, kumukuha siya ng halaman na naman dun. Yung mga iba-ibang mga breeds and kanilang mga genetic information. Dahil nga itong mga Canicorso, hindi ganong kaganda. According doon sa aking mga na-research, hindi ganong kaganda pa ang kanilang genetics. Gawa ng newly revived breed nga daw siya. Kakaunti lang yung mga individual population ng mga Canicorso sa buong mundo compared sa ibang mga breeds. Kaya, kagaya din ng mga Rottweilers, mahina ang genetics nito. Pati yung genetics ng kanilang bituka. Ayun, dumudumi na naman siya doon. Hindi ko napakita sa inyo kasi ang ginagawa niya ngayon ay dumudumi siya. Konti lang ang nilabas. Ayun, may konti pa ring blood. So, definitely, meron pa rin itong protozoans. Ayan, kailangan ko na talagang gamutin. May mga dogs na mahina talaga mga intestines, kagaya ng mga Rottweilers, mga German Shepherds nga. And apparently, itong Canicorso, kasi pareho rin naman ang environment nila ni Logan, pareho naman ng mga nadidila-dilaan nila. Pero bakit siya lang ang madalas magkaroon ng mga stomach upsets, whereas si Logan naman, hindi. Sabagay, si Logan matanda na at marami ng pinagdaanan yan, marami ng, kumbaga, yung immune system niya ni Logan ay matibay-tibay na, marami ng kilalang mga antigens at marami ng antibodies na panlaban sa iba't ibang mga sakit, maring sa mga parasites. Ayun, kinakain niya talaga. Ito talaga pinipili niya, yung Anastasia leaves ng Anastasia plant. Yan talaga ang pinipili niya. And kanina nga, sinira niya tong halaman na to. Hindi naman niya siguro para gamot. Ayun, pumupoops na naman si Sol doon. May nararamdaman na naman to. Problema itong si Sol. Pero yan nga yung problema ko dito kay Sol. Mahina ang bituka nito. Mahina ang genetics ng mga Canicorso in general. Kasi sanay ako sa mga Belgian na walang problema Ano Logan? Mahinang nilalang Oo, mahinang nilalang. Ayan, mukhang okay. Mukhang lumipas na yung sumasakit-sakit sa tiyan niya. Nailabas na niya yung kaunting laman. Alam niyo, naalala ko yung aso ko na ganito rin. Yung mahina ang bituka, mahina ang tiyan. Konting magbago ng dog food ay nagtatae. Ay yung German Shepherd ko na si Bato. O uso pa nun si General Bato. Ayun yung Anastasia plant talaga tinitira niyo. So si Bato, anak yun ng mga German Shepherds ko na mga working lines. And namatay din siya after 2 years dahil sa heat stroke. Gumaling naman siya ng heat stroke pero hindi siya talaga totally nag-recover. Namatay din si Bato. Nung lumipat kami dito noon, bagong lipat kami dito sa bahay na to. Galing doon sa luma namin bahay na inuupahan, same subdivision. Pero dito na namatay si Bato. Ayun, hindi rin naman siya kumakain. Kailangan talagang gamutin to. Ay nako, ano ba naman tong asong ito? Ayoko ng ganitong mga aso guys, sa totoo lang. Kaya siguro ito lesson learned ko na ito sa mga Canicorso breed. Hindi ko gusto. Well, okay sana Malalaki sila, mukhang mababait naman, mukhang matatalino, mukhang magandang guard dog.
Pero kung ganitong kahina yung mga genetics ng mga aso, parang nata-turn off ako talaga sa ganitong klaseng breed. Sorry to say, no? Sorry sa mga Cane Corso enthusiasts, pati mga Mastiff type dog enthusiasts. Pero hindi sila talaga natural dogs and masyado sigurong genetically mutated na rin ang mga breeds na ito. They're so far off sa sa itsura na ng mga wolves. Prone sila sa iba't ibang mga sakit like hip dysplasia, mga intestinal problems. Mahina sila. Kagaya nga ng aso ko, Central Asian Shepherd or Central Asian Ovcharka na si Rigor. Saglit lang, namatay agad dahil lang sa blood parasites. Mahina sila sa sa blood parasitism, hindi kagaya ng mga dogs na kagaya ng mga native dogs natin. Kahit itong mga Belgian Malinois, hindi basta-basta napapatay ng blood parasite. Tagal sila, tibay, lumalaban. Kailangan gamutin din, pero lumalaban. So may mga dogs talaga na mahina ang genetics. And I would say isa na rin itong mga Cane Corso kagaya ni Sol. According na rin sa mga research ko tungkol sa breed nila. Kasing hina ng genetics nila, yung genetics ng marami ring mga Rottweilers. Although hindi lahat ng Rottweilers mahina ang genetics, pero I think pareho sila halos ng quality, ng tibay ng genetics ng mga Rottweilers tsaka sila. Sabagay, isa lang ang pinanggalingan nila, di ba? Mga Rottweilers ay Germany, itong mga ito Italy, isa lang naman lugar pinanggalingan ito. Medyo may hawig din naman sila, di ba? So, same type of dog sila, mga Molosser type dogs. Mahina ang genetics nila. I would probably rather have a cross between a Cane Corso and a Belgian Malinois. Medyo matibay-tibay siguro yon. Or maybe a Cane Corso crossed with a Dutch Shepherd. Would I recommend a Cane Corso para sa canine work, para sa protection work, guard work, para sa isang pamilya, para sa isang client? At this point, I would not. Kung ganyang kahina lang pala ang genetics nila. Okay din naman. If you like Cane Corsos, okay din naman sila. Pogi sila, mahuhusay ng mga aso. Pero kung pipili po kayo, if you're just starting out, mamimili kayo ng dog na magiging family pet at the same time guard dog nyo or protection dog niyo, pipiliin nyo rin yung aso na matibay ang genetics. Number 1 is Belgian Malinois talaga. Belgian Malinois number 1, and I would say mga crosses ng Belgian Malinois with working line German Shepherds and Dutch Shepherds. Yun ang ginagawa naman ng mga tiga KNPV. Yung sa Netherlands, nagsusupply sila sa Royal Dutch Police. Matitibay ang mga genetics. Or maybe an American Pit Bull Terrier crossed with a Cane Corso. I would imagine, Yung matibay ang genetics nun. Pero purebred Cane Corso, ayoko na. Nakikita ko mahina ang genetics nila. Pero yan, kumakain na ulit si Sol. Very good naman yan. At mukhang uubusin niya. Medyo kanina lang, medyo siguro masakit ang tiyan niya. Maselan ang tiyan nito. Or maybe, dahil bata pa siya, nag-a-adjust siya sa mga iba-ibang mikrobyo sa paligid. Eventually, hopefully, tumibay ang immune system niya dahil na-expose siya sa iba-ibang mga mikrobyo, environmental antigens. Hopefully, tumibay ang immune system nito. Subaybayan na lang natin habang tumatagal si Sol sa akin. Dahil siguro nag-a-adjust pa rin siya. He's been with me for magsi 6 months na. Almost half a year na. And so far, pag-aaralan natin siya as an individual and through my research, Cane Corsos in general. So mga Italian Mastiffs, may magaganda sila mga katangian, pero sa genetics, medyo weak. Parang mga Rottweilers din. Malalakas din ang mga Rottweilers, pero genetics nila, hindi kasing tibay ng ibang mga dogs na closely related sa wolves, natural dogs. Hala, pambihira. Lumabas siya dito, Punta ako dito, umupo muna ako dito. Tapos nagpunta siya dyan. Dyan siya umiinom. Sa mga paddle na yan. Kung hindi ka ba naman talaga naghahanap ng sakit sa katawan, Talagang dyan siya umiinom sa mga tubig-tubig ng ulan na naiwan dyan dahil, syempre, ayan, may mga lumot-lumot. Yan talaga ang style mo, Kaya nagkakaroon ka ng protozoa, nasisira tuloy yung tiyan mo, Yun talaga dyan, Yun, mismo dyan siya umiinom. Ay, naku, kang bata ka. Kung ano kinakain, kung ano iniinom. May tubig naman siya doon. May malinis kang tubig doon. Lakas ng dighay mo, Nabusog ka sa SDN mo. Sige na, ubusin mo na SDN mo. May konti pa doon. May konti pa doon. Di mo pa naubos. Sige na. Ayan. Busin mo yan. Yan. Very good.
Ubusin mo yan ha. Anyway, siguro kung ano, masanay yung tiyan niya sa mga ganyang karurumi. Baka tumibay yan. Baka sakali. Yun ang magpatibay sa kanya, ano. Kahit daw sa mga tao na yung mga batang lumaki sa malinis na paligid at alam niyo hindi nakapaglaro sa kalsada, hindi nakapaglaro sa bukid, hindi naka-experience ng mga raming germs, mahihina yung mga ganong klaseng bata compared in general compared doon sa mga batang laking kalye. Ako kagaya ko, laking kalye ako sa Brookside sa Cainta. Hindi naman kalyeng-kalye, no? Hindi naman kami nakatira sa mga squatters area, pero subdivision naman yun. Pero lagi ako nang sa kalye. Nung bata ako, hanggang Taytay, buong Cainta, iniikot namin, nagbabike kami ng mga kaibigan ko. Ako lang minsan, mag-isa lang ako. Papuntang school, Lasal Green Hills naman ako nag-aaral nung up to high school. Pero nagko-commute ako, talagang yung pagod, yung dangers, alam mo yun, napapatibay ka ng mga ganong mga pagsubok sa buhay, sa mga ganong klaseng sitwasyon sa buhay. Pero yung mga anak mayayaman na hindi nakaranas, Logan, huwag mo ubusin yung pagkain ni Sol. Hindi nakaranas ng ng hirap, medyo malambot. So ganun din sa mga dogs. Tingnan natin kung mapapatigas natin si Sol. Ewan ko lang kung ano ang naging experience nito dun sa dati niyang bahay, sa dati niyang owner. Kung naka-experience din ito na alam mo yun, maraming dumi sa paligid. Ayoko kasi mga dogs din. Pag mga dogs ninyo nasa loob lang ng bahay, alam niyo yun, pinupunas-punasan palagi, sobrang linis. Medyo mahina yung mga aso na yun kasi kulang yung panlaban nila. Alam niyo ba yung mga prutas? Kapag kayo mga prutas, pine-pesticide, syempre hindi maganda yun, di ba? Pagka yun ang kakainin yung prutas, yung puro pesticides. Pero yung mga prutas na maraming mga butas-butas kasi kinakain ng mga insekto, alam niyo yun, maraming mga pingko-pingko, di ba? Poknat-poknat yung prutas na kakainin mo, ibig sabihin walang pesticide yun, mga natural na mga fruits yun, mas maraming antioxidants yun, mas maraming sangkap na makakabuti kapag kinain mo yung mga ganong klaseng prutas kasi yung mga prutas na sobrang linis. So ganun din sa mga dogs, no? Ako hindi ako masyadong maarte sa mga dogs ko na sobrang linis nila, konting nagdudumi, antibiotics agad, konting nasugatan, betadine, ganyan-ganyan. Hindi po ako ganun sa mga dogs ko. Ang gusto ko sa mga dogs ko, maging matibay sila, labanan nila yung sakit hanggat maaari through their own immune system, not through human intervention. Kasi yun ang talagang matitibay ng mga aso. And kagaya nga ng mga nasa top 10 lists ko na nilabas sa Facebook, ang pinakamatibay talaga yung mga Philippine aso natin, yung mga native dogs. Kasi subok yan sa iba't ibang hamon sa buhay. Matira matibay sa kanila, di ba? Namamatay kapag mahina-hina. Kapag malakas ka, ikaw lang ang magsusurvive. Ganun sa mga native dogs natin. Kaya sila ang pinakamatibay ang genetics sa lahat. So yung mga ganito, yung mga purebred dogs, mga imported na mga aso, kasi mahina po talaga sila. Talagang lalo na alagang-alaga sila. Yung mga mahihina sa magkakapatid na mga tuta, talagang pipilitin pa ng mga breeders na mabuhay. Pero yung mga breeders na pang hardcore na mga breeders, hinahayaan nilang mamatay yung mga tutang mahihina. Kasi yun ang nature. Yun ang selective, yun ang tinatawag na hindi selective breeding, kundi natural selection, na ang natitira lang sa mga litters ay yung mga matitibay, yung mga may diferensya na mamatay na maaga. Yun ang natural selection or survival of the fittest. It works in nature, and pagka inalagaan na masyado yung mga dogs, ay nawawala yung ganong aspect, kaya nagiging weak ang mga dogs in every successive generation. Tapos yung mga weak pero nananalo naman sa mga dog show kasi pogi pa rin, no? Pero weak ang genetics, ibibreed pa yun ng ibibreed. So magpapatuloy yung weak genetics sa susunod pang mga henerasyon. Kaya maraming mga dog breeds na nagiging weak. And ito si Sol, tingnan natin kung mapapatigas natin to. Huwag naman yung tigas na patay na yung tigas na matibay lang. Saan ka na? Ano nangyari sa'yo? Ba't ang bagal mo maglakad? Kami.
Ano? Anong nangyari? Hmm? Pakatibay ka, ha?